Sunog ang sumalubong sa Chinese New Year ng ilang residente sa isang condominium building sa Binondo, Maynila kagabi. 2 kasambahay ang nasawi matapos matrap sa kanilang kwarto. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto. Ilang oras matapos ang salubong sa Chinese New Year, nasunog ang bahagi ng isang condominium sa Binondo, Maynila pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Namatay ang 2 kasambahay na natrap sa isang kwarto na nasa ika-35 palapag. Ayon sa may-ari na yung lalaki, nakalabas siya nung magkaroon ng usok ng mga sunog. Siguro nagpanik na at hindi na niya na yung mga kasamahan niya na gisingin. Agad naman daw humingi ng tulong sa mga bumbero ang may-ari ng unit kaya agad nailabas ang 2 niyang kamag-anak. Pero sa kasamaang palad, hindi na nasagip pa ang mga biktima na nasa loob ng maid's quarter. Ayon naman sa ilang nakatira sa gusali, kasarapan ng kanilang tulog na maganap ang sunog. Nagising na lang po kami doon sa kalabog po ng pintuan namin. Nung pagbukas namin ng pinto, as in yung usok, nandun na talaga sa hallway. Kaya kami na-alarma din kami, tumakbo na rin kami palabas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa unang alarma ang sunog na tumagal na mahigit 1 oras bago naapula mag-aalas 5 ng madaling araw. Agad na na-contain ang sunog kaya hindi na ito kumalat pa sa mga katabing unit. Agad din pinabalik sa loob ang mga residente matapos ma-secure ng BFP ang lugar. Base sa investigasyon ng BFP, aabot sa 4 na milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Patuloy pa ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha ang ilang bahagi ng Tawi-Tawi dahil sa masamang panahon. Binutas na ang pader ng compound ng Department of Education sa bayan ng Bungaw para makalabas ang tubig at mapabilis ang paghupa ng baha. May sinaklolohan ding ilang mga na-stranded. Ayon sa MDRRMO Bungaw, ang nasabing baha ay galing sa bulubunduking bahagi ng bayan. Lumaki umano ang volume ng tubig dahil barado ang mga drainage canal ng mga basura at ibang debris. Unang pagkakataon daw yun sa Tawi-Tawi na makaranas ng grabing pagbaha. Nagmistulang dagat nga ang ilang kalsada kaya hirap ang mga motorista sa pagtawid. Gaya ng isang tricycle at motorsiklo na agad namang tinulungan ng ilang residente. Umabot sa 8 barangay ang binaha. Wala namang naiulat na nasaktan. Ayon sa Pag-asa, epekto ng easterlies ang naranasang maulang panahon sa Tawi-Tawi at iba pang panig ng Mindanao. Magpapatuloy yan ngayong araw. Shearline naman ang magpapaulan sa Visayas at Bicol Region. Asahan po ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte at Dinagat. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Uulanin din ang ilan pang bahagi ng bansa sa mga susunod na oras. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Pag-aaralan po ng Department of Agriculture ang posibleng pagtatakda ng maximum suggested retail price sa karneng baboy. Halos doble kasi ang presyo niyan sa mga pamilihan kumpara sa farm gate price nito na 200 hanggang 220 pesos ang kada kilo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, indikasyon ito na may pang-aabuso umano sa presyo sa pamilihan. Pagtitiyak naman ng kagawaran, sapat ang supply ng karneng baboy sa bansa sa kabila po ng mataas na presyo nito. Batay sa latest monitoring ng DA, nasa 330 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng pork ham sa Metro Manila. Ang pork belly naman nasa 390 hanggang 460 pesos per kilo. Mabibili naman po ng 230 hanggang 280 pesos per kilo ang frozen kasim at 280 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng frozen liempo. Humingi na ng paumanhin si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo kaugnay sa pagdaan ng kanyang sasakyan sa EDSA Busway. Paglilinaw ni Tulfo, hindi niya ginamit ang kanyang pangalan at posisyon para makalusot sa insidente. Wala raw nangyaring pang-aabuso sa mga nanghuli sa kanila noong nakaraang Huwebes. Hindi raw nila ito tinakasan at tinanggap ang kanilang tiket at pagkakamali. Hindi naman sinabi ni Tulfo ang dahilan ng kanilang pagdaan doon, pero ayon sa kanyang ama na si Senator Raffy Tulfo, posibleng nagmamadali sila noon. Inamin daw sa kanya ng anak ang nangyari at pinagsabihan na niya tungkol
sa insidente. Mahalaga raw ay hindi nila ito tinakasan at hinarap ang parusa para rito. Masigla po ang pagsalubong ng Chinese New Year sa Manila Chinatown, ang oldest Chinatown sa buong mundo. Bida sa pagdiriwang ang magarbong fireworks at drone show. Sa tala po ng pulisya, umabot sa 250,000 ang nakisaya sa Chinese New Year countdown sa Binondo sa Maynila. Simula kaninang umaga, dagsa na rin ang mga bisita at turista roon. Marami na nga po yung mga nag-aabang para sa Grand Thanksgiving Parade na magsisimula mamayang 2 p.m. Nagpaabot na rin po ng Chinese New Year greetings sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sabi ng Pangulo, ang Chinese New Year ay simbolo ng pag-asa, pagbabago at pagpupursige. Naway magsilbi raw itong inspirasyon sa pag-abot ng mga mithiin, hindi lang para sa sarili, kundi para sa nakakarami. Sabi naman ng Vice Presidente, salubungin ng Chinese New Year na may iba yung sigla at determinasyon. Anumang pagsubok na maranasan ngayong taon, harapin daw ng may pagsisikap at katatagan. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang tendero ng gulay matapos pagbabarilin sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa mga pulis, papunta sana ang biktima sa kanyang pwesto nang ilang beses paputukan ng baril ng salarin na sakay ng motorsiklo. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Ang negosyong pautang ng biktima ang isa sa mga tinitinang motibo sa krimen. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng salarin. Arestado sa buy-bust operation sa Antipolo Rizal ang 2 lalaking sangkot umano sa pagbebenta ng iligal na droga. Nasabat sa dalawang mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng umano'y shabu, isang baril at mga bala. Ayon sa mga pulis, isa sa mga suspect ang itinuturing na high-value individual na nanggagaling daw sa Taguig at Pasig ang supply na iligal na droga. Itinanggi naman ng dalawa na sangkot sila sa bentahan ng droga. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang mga suspect.